So, ang remapping, meron niyang mga pinagagamitan. Kung self-satisfying lang, maaari, okay, pwede. Mag-enjoy ka lang. Pero minsan, may mga delikadong part sa epekto ng remap. Yan, it's either doon sa engine, sa driver, sa yung safety. Okay, copy? So, ang remapping kasi ay minomodify niya yung mga software controls, kagaya ng engine fuel management, ignition timing, yung mga ganyan, yung and other parameters, okay? So, kapag nag-modify ng fuel management, kasama po dyan ang air-to-fuel mixture. Yan po talaga ang target ng remapping. Okay, dyan sila mostly nag-a-adjust. Pagdating sa transmission, slave. Pagdating sa differential, slave. So, nagmumula po yan doon sa air-to-fuel mixture or fuel system management. Yan. Copy? Halimbawa, ganito mga paps. Gumagamit ka for daily ng racing filter. Hindi ka pa nagpaparemap. So, ang naging epekto nito, lumiit na yung compressor side ng turbo mo. So, magkakosyon ng low power. Siyempre, dahil kulang ka na sa boost, sobra ka na sa fuel. So, ini-expect mo, bakit ganun na low power? Remap natin. So, nung remap, nagkaroon siya ng konting lakas, pero lintik naman ang fuel consumption at saka lintik ang usok mo. So, hindi na nag-balance. So, may problema. Copy? Ngayon, ano nangyari? Ito yung mga na-experience namin, ha? So, nagparemap ako, sabi stage 1 daw. Bakit naman nuknukan ng usok? Paano? May problema na kasi yung sasakyan bago ni-remap. Okay? So, minsan tinatanong muna yan ng mga remapper or mga tuner. Okay? Sir, ito ba naka-throttle controller? Sir, ito ba naka-racing filter? Sir, kailan mo pa ginagamit? Dapat yan, pa-check mo muna. EGR. Yan. Ilan na ba yung tinakbo? Ganito yung tinakbo, sir. Dapat yan, palinis mo muna. Or, i-remap kita, pero dapat yan, linisin mo muna. Ito, yan. Ito pa, di ba? Clutch system. Number 1 yan. Ang hina ng hatak ng sasakyan mo, paparemap ko ito. Yung pala, yung clutch. sliding. Sliding. Yung pala, sliding yung clutch mo. Ngayon, kapag niremap ka, ayan, mamaya, ganyan-ganyan na yung ano mo, pero mga kanyang pap. Ngayon, baka mamaya, puro slide na yan. Slide na, wala na. Pud na yung clutch mo. Ito ang bago. Yan. Wala nang kanal. Di ba? Sa mga automatic transmission, mga paps, dapat 8-year service ka muna, palit ka muna ng filter. Copy? Isa sa mga nagiging cause ng delay. Kahit mag-remap ka, delay naman ang iyong transmission, sliding naman ang iyong clutch, wala din, sayang lang. Kagaya kanino, Innova. Yung kagaya kanino sa Innova, di ba? Sanay na pala siya na yung Innova niya mausok. Kasi, ang sinasabi niya sa akin, kasi naka-remap. Ganun ba? Sige. Tatanggalin ko yung usok niyan. Yan, di ba? Sabi ko, sige, tatanggalin ko usok niyan, di ba? Inalis ko lang yung air cleaner, nirelearn ko lang yung sistema niya, wala nang usok. May problema. Copy? Basically, makikita niyan yung mga na-remap na doon sa mga high ace. High ace club, NB350 club, Photon club, kasi yan mga nabiyahe. Okay? So, ginagamitan nilang extra power yan para masulit yung kanilang fuel consumption at the same time. Yan naman ang advantage yan. Pero tandaan nyo, Paps, kapag yan ay 3 times naging stronger than stock, yan din ay 3 times na wear and tear ng inyong engine. Maliwanag yan, mga Paps. Copy? Master, add ko lang, dapat gawin is magpa-dyno para makita ang exhaust gas temperature at air-to-fuel mixture sensor, air-to-fuel mixture result. Yes, pwede ka rin magpa-dyno kung gusto mo.
Ang remapping naman sir, hindi naman siya obligado na mag-dyno. Copy? Yan. Kasi unang tapak mo pa lang dyan, mararamdaman mo na kagad eh. Yan. Sa dyno, malalaman mo ang horsepower increase kumpara sa dati. Yan. Kasi extra bayad yan eh, yung mga dyno eh, di ba? Pero by feeling, pwede na to, okay na to, di ba? Natanggal na yung ano, natanggal na yung lag, natanggal na yung delay. Pero pag mag-stage 2 ka na remap, magmo-mods ka ng turbo, intercooler at turbo hose, yan, kailangan mo magpa-dyno test para malaman mo ang fuel mixture niyan ay sapat-sapat, ay tugma. At lalo na pag nag-stage 3 ka kasi mangangarera ka, di ba? Hindi mo pwedeng maging basehan ang karera na on the spot na karera para lang masabi mong effective ang stage 3. Hindi. Dapat makikita mo rin kung ano ang limit ang kayang ibigay ng remap. Perhaps every ilang mileage bago magpalit ng ATF, dapat po yan at least minimum ng 40, maximum ng 70,000 km run na palit na kayo ng ATF. Master, pag nagpalit ba ng ATF na palit din filter at pull down oil pan, kailangan ba mag-dialysis? Ano ba importansya ng dialysis? Iisa lang po ang pinaka-importanting ginagawa sa dialysis, sir. Ang alisin ang lumang ATF fluid doon sa torque converter. Kaya ang dami yan. Puno pa ng langis yung torque converter mo, kaya dapat yan dinadialysis. Copy? Yan ang number 1 reason bakit may dialysis sa ATF. Yan. Magkano magpa-remap halimbawa ng stage 1? Depende po yan sa tuner. May 500, ha? May 5,000, may 6,000, may 8,000, 500 tropa yung pare. Ganyan. At meron 12,000, meron 20,000. Depende po yan sir sa tuner. Copy? Master, paano po magpalit ng ECU na nakaremap na? Okay ba yan? Pag nagpalit ka ng ECU, okay? Kaya dapat legit lang ha. Legit tuners lang. Kasi minsan kapag mali-mali ang tuning nila, sira ang computer box mo. Kasi nga, software modification yan eh. Yan ang modifying software controls. Kung ano po yung nandyan sa ECU nyo, yun ang magagamit. Ngayon, pwede ba mag-relearn ng ECU na nakaremap? Yes, sir. Ang susundan pa rin ay yung remap. Okay? Master, titibid ba sa fuel consumption pag stage 1 remap ang engine like sa Strada? Depende, sir. Kung paano mo siya gagamitin. Mawala. Pag alam mong gamitin ng remap, sir, madali mo siya mapatipid kasi konting pitik-pitik ka lang, sir. Pero pag diin ka naman ng diin, depende kasi sa habit mo kung paano ka mag-drive. Copy? So, mamaya, titignan natin. Kasi nga, doon mo nga, sir, delay na. So, pag na-remap na kayo, yan, pa-restore nyo na kagad. O, pagka-remap, linisan ng EGR, turbo, palitan mo na si kulangot. Kulangot, para saan ba daw yung, yung remap? Para yung sa pampabilis ng customer. Pambabilis ng customer. Para pampadami. Papadami. Sabi, binabanatan na. Pero ito, yung problem. Expired. Yan may radiator. Sir, sobrang expired na talaga. Ng radiator mo. Ito naman sa video. Sige. Natutuklap na. Pero wala daw expiration yan, sir. Subukan nyo lang mga putukan, lalo sa mga Mitsubishi 4056, yan ang sakit niyan. Madaling mabengkong yan. Copy? Sana meron tayong natutunan about dito sa remapping. Yan. Safe yan kung sa safe, kung alam nyo lang kung paano gamitin. Okay? Safe yan, basta ito lang stage 1. Pag stage 2 sinalang sa'yo, ang dami mo dapat mo nang palitan, tapos sinalpak sa'yo pang stage 1 lang stock engine mo, ito das. Karamihan po, or na mga na-encounter namin dito, minsan ang sinisisi, yung nag-remap. Minsan ang sinisisi, yung makina. Ayan, mahina, o yung nag-remap, hindi naman sira, bilang nasira, yan, yung mga ganyan. So, liliwanagin ko lang mga paps about dun sa remap. Copy? At dun na rin sa mga tuners.
na mga nagre-remap. Yan. So marami naman tayong mga kaibigan na mga nagre-remap. Alam naman nila to, so ito naman ay tulong ko na lang din sa kanila kung paano mag-explain ng remap. Yan. So, dapat yung tandaan bago kayo magpa-remap, mga paps, ang remap ay hindi solusyon yan kapag naglo-low power ang makina mo. Yan. Number 1 yan, kaya yan naglo-low power, meron niyang problema. Happy? So, dapat nire-rectify muna ang problema bago magpa-remap. Okay mga paps, maraming salamat. And ciao, hanggang sa susunod na kabanata. Mga paps, kung bago lang kayo sa channel namin, mag-subscribe na kayo sa Master Garage.